Hello mga kababayan ko, andito na naman tayo upang ituloy ang ating kwento sa ating buhay. Magbigay po tayo ng inspirasyon para sa iba nating mga kababayan dyan na nagkaroon ng maraming pagsubok sa buhay at yung iba ay sumusuko. Ang masasabi ko lamang po, wag po kayong sumuko dahil yan lamang po ay daan, yun lamang po ay kaparaanan at lahat po yun ay ating magiging tungtungan, kundi mas lalo pa tayong magporsige sa buhay, mas lalo pa tayong tibayan ng ating determinasyon para baguhin ang takbo ng ating buhay. Kaya sa totoo lang guys, noon na nandito ako sa US sa panahon ng pandemic, ay lahat ay sinubo ko na din, okay? Lahat sinubo ko na din, nagiging YouTuber ako, okay? Nagiging YouTuber ako dahil ang Facebook ko nung time na yun ay hindi pa active. Ang Facebook ko noon ay private pa dahil ginagamit ko lang dati ang Facebook ko para sa aking pamilya sa Pilipinas para makausap sila sa Messenger. So, ang aking Facebook dati is private pa lang. So, tagpuan ko yung YouTube. So, kayo YouTube, hanggang natuto tayo. Actually, kumakanta pa ako sa Ismol dati hanggang sa pagkanta natin ng Ismol, ina-upload ko sa YouTube. Tapos yung ina-upload ko sa YouTube, doon ko nakikita na maraming nagla-live. Sabi ko, ano bang mga ginagawa nila? Napindot ko yung mga live at doon ko nakita yung isda na, okay na, sige na. Isda, ganyan, dikitan mo. Yun pala, yung mga nagsusubscribe pala yun. Sabi ko, ano ba yung mga ginagawa nila? Hanggang pinag-aralan ko guys, hanggang sa natuto talaga ako magiging YouTuber. Nagiging YouTuber ako 2019, yung panahon ng pandemic. Dahil nung panahon ng pandemic, nagsara yung salon na pinapasukan ko. So, walang ibang ginagawa, kundi nag-video okay lang sa bahay, nakikinig ng Christian song, hanggang sa natututo nga ako magiging nagiging YouTuber tayo, at kumikita tayo sa YouTube, tapos nagiging nagla-live na ako araw-araw sa YouTube at natututo na tayong magkuha-kuha ng video, nagiging content creator na nga. Ayan, nagla-live ako araw-araw guys, gumagastos ako ng pera, nagpapalipad ako ng pera, namimigay ako ng load, cellphone load sa ating mga kababayan. Araw-araw gumagastos ako ng 1,000 ng cellphone load para lang sa ating mga kababayan. Dahil yung time na yun ng pandemic, parang nagkaroon ako ng buhay dahil walang trabaho, nasa bahay lang. Siyempre, medyo stress ng konti, hindi alam ko anong dapat gawin. So, hanggang naging active nga ako magiging YouTuber, nag-live na ako araw-araw, natutunan ko yan gumamit ng stream ads, natutunan ko yan kung paano magpaakyat, yung mga nakilala tayong mga maraming kababayan natin sa ibang bansa. Kumbaga, yun ang nagiging daan para medyo libangin ang sarili natin at the same time din natuto tayo nagiging YouTuber tayo at kumikita din tayo ng konti. Kaya naging pasalamat ko din sa time na yun dahil lahat yun guys, nangyari sa buhay natin. Bakit nagsara ang restaurant, nagkaroon ng pandemic, natuto tayo nagiging YouTuber tayo. Lahat yun guys, kung iisipin natin ay daan. Lahat yun ay nagiging kaparaanan lang o step lang yun upang sa ganun ay may purpose lahat ang mga bagay. Sabi ko nga, lahat ng bagay may purpose kung ano man nangyari sa buhay natin. Dahil sa YouTube na yon, doon ko nakikita ang mga business na ito na aking nakikita na mayroon palang mga business na sa online. Kaya doon po guys, nabuhayan po ako ng loob at ito ako ngayon. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat at itutuloy ko po ang ating kwento sa susunod pong video. Maraming salamat po.